Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 36 na opisyal ng AFP kinumpirma ng Commission on Appointments. 12.2 million pesos halaga ng petroleum products nasa kote ng CIDG sa Batangas, 26 katao arestado. Pagtanggal ng bus lane, pagpapadaan sa mga motorsiklo sa bike lanes, toll fee sa EDSA, isusulong ni DILG Secretary Remulla. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, kinumpirma ng Commission on Appointments o CA ang ad interim ng paghirang sa 31 general, flag officers at senior military officer ng Armed Forces of the Philippines o AFP kahapon sa Senado sa Pasay City. Kasama sa promotion ang mga ranggong Lieutenant General, Major General, Brigadier General, Flag Officer at Colonel. Pinangunahan ni Lieutenant General Antonio G. Nafarrete, Commander ng Western Mindanao Command, Westmencom, ang batch ng bagong promote na mga opisyal. Ayon sa AFP, ang kumpirmasyon ng kanilang appointment ay patunay ng patuloy na pagpapaunlad sa profesionalismo at kahusayan sa pamumuno sa hanay ng militar. Ipinakita rin ito ang dedikasyon ng mga opisyal sa pagpapanatili ng seguridad at epektibong operasyon ng AFP sa bansa. Kumpiskado ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang nasa 12.2 million pesos na halaga ng petroleum products at equipment sa isang operasyon sa Batangas kahapon. Arestado rin ng mga otoridad ang 26 na individual kabilang ang isang Chinese national. Ayon kay CIDG Chief Brigadier General Nicholas Torre III, matapos silang makatanggap ng request sa Bureau of Customs o BOC na hulihin ang sinasabing smuggling sa Subiquin Port sa San Juan. Agad na nagkasa ng operasyon ang CIDG kasama ang San Juan Municipal Police at ang mga operatiba mula sa BOC at PCG. Nadiskubre ang 6 na straight truck tankers, 4 na trailer trucks, isang straight truck at isang fishing vessels na kinonvert bilang tanker na naglalaman ng 200,000 litro ng petrolyo. Dinala na sa BOC ang mga nakumpiskang ebidensya habang dinala na sa Batangas CIDG ang mga nahuling individual na nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1865. Posibleng ipatanggal ang EDSA bus lane, payagan ng mga motorsiklo na dumaan sa bike lanes at pagpataw ng toll fees sa mga kotseng gagamit ng EDSA. Ito ang ibinahaging long-term plan ni Interior Secretary John Vic Remulla matapos ang kanilang pulong na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Naging agenda ng meeting ang Comprehensive Traffic Management Plan para sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Sa isang interview, sinabi ni Remulla na dahil sa pagdaragdag ng passenger capacity ng MRT, kaya balak nilang i-phase out na ang bus lanes. Inaasahang aangat mula 300,000 at magiging 800,000 ang pasaherong masasakay ng MRT kada araw ngayong taon dahil sa pagdaragdag ng mga bagon. Dagdag pa ni Remulla, posibleng kalaunan ay magbayad na ang car owners sa pagdaan sa EDSA para mahikayat silang gumamit ng MRT. Plano rin nilang gawing two-wheels lane ang bike lanes para magamit din ng mga motorsiklo dahil lumalabas na 70% ng motorcycle accident sa Maynila ay bunsod ng pag-iwas ng motorsiklo sa mabigat na trapiko. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.